Nais po muna namin putulin ang ating pong panunood. Tayo po muna ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ngayong oras na ito, mahal kong kaibigan, ay nais ko pong sabihin sa bawat isa na tunay na tayong lahat ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Sino pong naniniwala sa bagay na yan? At tayong lahat, kaibigan, na narito, tayo ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Kagaya ko, kaibigan, na dating buhay na magulo, dating buhay na walang patutunguhan, alipin ng kasalanan. Ako mismo, kaibigan, ay taga rito sa lugar na ito sapagkat ang aking bahay, ang aking pamilya ay dyan lang mismo sa lugar po ng Barangay Kanluran. Isang kabataan, kaibigan, noon na walang ginawa kundi makipagbasag ulo. Ako yung kabataan, kaibigan, nung panahon, kaibigan, nang uso pa ang mga barkada o yung mga fraternity. Ako po yung kabataan na nakikipagbatuhan sa lugar mismo na ito. Isang kabataan na tipin ng kasalanan, nagiinom, naninigarilyo, umihit-hit ng kulunong mga dahon-dahon, yung dahon ng papaya, dahon ng talong, dahon ng alatris, dahon ng talisay. Pinakuha ko po yung sigarilyo noon. At yan po ay hinahaluan ko po ng marijuana. Ako rin po isang magnanakaw, kaibigan, sa aming lugar. At kung saan dahil sa pagnanakaw, ilang ulit ako na barangay. Sa barangay, ako ay naka-experience na masampal, mamura, masmuraan, at pag-uwi sa bahay, sermon at bugbog ng magulang. At isang pagkakataon, kaibigan, na dumating sa aking buhay na pagkatapos akong bugbugin ng aking nanay, nang sabi ng aking nanay, kung alam ko lang na ikilalaking ganyan, sana nung maliit ka pa, pinisil ko ng ilong mo. Sapagkat ako po yung ubod na pasaway noon, ako'y wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Nasubukan ko rin, kaibigan, na pumatol sa bakla. Kung meron man yan dito, kaibigan, ay hindi ko po kayo naisaktan. Nais ko po sabihin na mahal tayo ng ating Panginoon. Yung po personal kong karanasan, kaibigan, sapagkat ako po yung walang pagkakilala sa ating Panginoon. Alipin ako ng kasalanan, kaibigan. Gustong magbago, kaibigan, pero hindi magawang magbago. Isang pagkakataon, kaibigan, dumating sa aking buhay nang ako'y naglalakad, kaibigan, dito sa lugar na ito. Akita ako ng barangay tanod, sigawan ako, ni walang plano. Naglalakad lamang ako, sigawan ako, hoy, ano na naman ang iyong nanakawin? Simpleng salita pero dumulog ng aking pagkatao. Kaibigan, nung time na yon, ay marinig ko ang salitang iyon, kaibigan, ako'y tumakbo doon sa dagat. Ginawa ko, kaibigan, pinagsasampal ko yung aking sarili. Nilagyan ko ng buhangin yung aking muka. Pumunta ako sa dagat, nununurin ko aking sarili. At ako'y nagtatanong sa Diyos, bakit ganito ang aking buhay? Ang tingin sa akin ng aking mga kapitbahay, magnanakaw. Wala akong ginawang mabuti, kundi lahat ng aking ginagawa ay masama para sa kanila. Ang aking magulang galit sa akin. Ngunit kaibigan, sudyangan ng Panginoon ay mapagmalasakit sa atin. Amen. June 25, 2009, kaibigan, may nangaral doon sa aming lugar, dyan sa Barangay Kanluran. Ang sabi ng mga ngaral, ano ang kasalanan ang hindi mo mabitawan? Sabi niya, ba't di mo subukan si Jesus? Nung time na yun, kaibigan, hindi ko malilimutan, kamamariwana ko lamang. Pero salamat, ako'y inabot ng mabuting balita ng ating Panginoon, na dahil doon ako'y sumampalataya sa Diyos, tinanggap si Jesus bilang aking Diyos, tagapagligtas, pinagsisihan ko yung aking mga kasalanan, at sa pagkapasya ngayon, kaibigan, may ginawang malaking bagay ang Panginoon sa aking buhay. Wala na ang salita ng Diyos, wala na ang pangangaral, kaibigan. Yung time na yon, ako yung umuwi sa aming tahanan, ako yung umiiyak, kaibigan, sa ating Panginoon na nagsasabi sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ko kung hindi karapat-dapat sa iyo, sapagkat naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin nung time na siya akin tinanggap sa aking pong buhay. Umiyak ako sa Panginoon na sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako kung hindi karapat-dapat sa iyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, anak, mahal kita. Naging dahilan ito, kaibigan, na kung bakit ako dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Nagpatuloy sa paglilingkod, kaibigan.
na walang iniisip ni anuman, basta't ang alam ko lang, gusto kong maglingkod, gusto kong makilala ang ating Panginoon. At dahil doon, kaibigan, sa pagdalo sa gawain ng ating Panginoon sa church, sa mga Bible study, kaibigan, sa aming tahanan, doon po nagumpisa, naunawaan ko ang kahalagahan ng buhay na paglilingkod sa ating Panginoon. At dahil doon ang aking buhay nagkaroon ng direksyon, pinalaya ako ng Panginoong Hesus sa aking mga kasalanan, pinalaya niya ako sa pagnanakaw, sa pag-inom, paninigarilyo, pagmariwana, lahat ng mga bagay na aking ginagawa noon, kaibigan, pinalitan ng Diyos ng tunay na kagalak at kapayapaan. Yun yung naging dahilan, kaibigan, na kung bakit ako nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoon. At dahil doon, kaibigan, sa biyaya pa ng ating Panginoon, ako po ngayon, kaibigan, ay mayroong asawa at isang anak na kami po yung naglilingkod sa ating Panginoon. At hindi ko lubos maisip, kaibigan, na dating buhay ko na gulo, walang patutunguhan, kaibigan, ay mayroon pang palang pagkakataon na magkaroon ng direksyon. At sa ngayon, kaibigan, ako po ay isang pastor sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayong oras na ito, mahal kong kaibigan, nais kong sabihin sa bawat isa, na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi ka pa, kaibigan, na sinisilang sa mundong ito, kaibigan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sapagat humigit kumulang 2,000 taon, kaibigan, ang Panginoong Hesus, na patito na kagaya ng ating napanood, kaibigan, sa binugbog, kaibigan, na mga tao, kaibigan, na itinuro niyang kaibigan, mga tao na kanyang pinagmalasakitan, kaibigan, siya'y binugbog, ipinako sa krus, namatay, ngunit sa ikatlong araw siya'y nabuhay. Pagpapatunay, kaibigan, na ang bawat tao, kaibigan, na sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay. Ngayong oras na ito, mahal ko kaibigan, nais kong sabihin sa bawat isa na ayon ang Panginoon na manatili ka sa ganyang sitwasyon ng iyong buhay. Ginawa ng ating Panginoong Hesus ang bagay na yun, hindi dahil sa wala lang. Ginawa ng ating Panginoong Hesus na iali ang kanyang buhay sapagkat ikaw at ako, kaibigan, ay mahal ng ating Diyos. Mahal ng ating Panginoong Hesus ang bawat isa sa ating kaibigan. Ibinigyan niya ang kanyang buhay, kaibigan. Itinis niya, kaibigan, ang sakripisyong iyon, kaibigan, ng mga paglalait na iyon dahil nais niya sabihin sa bawat isa, nais niyang ipakita sa bawat isa na kung gaano, kaibigan, iniibig niya ang tao. Sapagat tunay nga, kaibigan, katotohanan sa ating buhay na walang Hesus na napako sa krus, na kaya ng buhay, kaibigan, doon, kaibigan, sa krus ng Kalbaryo ang tayo mapapahamak. Na walang Hesus, kaibigan, nag-ayon ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao, kaibigan, ay mapupunta sa impyerno. Pero ayon ng Diyos, kaibigan, ng tao ay mapahamak. Sapagat ang sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, kaibigan, spiritual. Sapagat ang tao, kaibigan, na mayroon 3 kamatayan. Unang kamatayan, kaibigan, ay ang kamatayan pisikal. Na kapag namatay ka, kaibigan, ito yung nilalagay, kaibigan, sa kabaong. O nilalagay pagkatapos sa kabaong, tapos paglamay, nilalagay sa nicho. Pero kaibigan, mayroong pangalawang kamatayan, kaibigan, kamatayang spiritual. Bagamat ikay buhay, kaibigan, hindi sumampalataya kay Jesus, hindi ka naniwala sa ating Panginoong Hesus, namumuhay ka sa kasalanan. Bagamat ikay buhay, kaibigan, ikaw ay patay spiritual sa harap ng ating Panginoon. Kaibigan, ang kamatayan, kaibigan, ay tinatawag kamatayang internal. Ito po, kaibigan, kapag ikay namatay, kaibigan, ikay harap sa ating Panginoon. Hebrew 9:27, kaibigan, tinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, at pagkatapos ito, kaibigan, ay ang paghukom. Naroon, kaibigan, na kapag tayo namatay na hindi nakapagsisi sa ating mga kasalanan, kaibigan, tayo po'y darating, kaibigan, sa harap ng ating Panginoon. Tayo hukuman, kaibigan, ng sabi noon, kaibigan, kung ikaw ba mapupunta sa langit o mapupunta sa dagat-dagatang apoy, ang iba kundi ang impyerno.
Kaya ngayong oras na ito, kaibigan, nais kong sabihin sa bawat isa, ito ang dahilan kung bakit meron pangangaral na salita ng Diyos, sapagkat nais ng ating Panginoon na ikaw at ako, kaibigan, ay magkaroon, kaibigan, ng kaligtasan. Ayon ng ating Panginoon, kaibigan, ang mahuli ang lahat para sa iyo. Gusto ng ating Panginoon, kaibigan, na maghari sa iyong buhay. Gusto ng ating Panginoon, kaibigan, na baguhin ang iyong buhay. Makaranas ka, kaibigan, ng kanyang pagkilos sa iyong buhay, kaibigan, sapagkat ang sabi na salita ng Diyos sa Revelation 3:20, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok, ang sabi ng Panginoon, kung ang sino man duminig ng kanyang tinig, siya'y papasok at kahapon kasalo niya at siya'y kasalo ko. At kapag ang salita ng Diyos, kaibigan, ay nahayag, ang Diyos ay kumikilos. Kapag ang salita ng Diyos ay nahayag, kaibigan, na kagaya na ating ginagawa, na kagaya na yung napapakinggan, ang Diyos ay gumagawa ng kakaibang bagay sa puso, sa buhay ng bawat tao, kaibigan. Yung mga taong pagal, yung mga taong alipin ng kasalanan, yung mga taong, kaibigan, na gusto na magbago, naghanap ng kapayapaan ng isip, naghanap ng kapayapaan ng kanyang damdamin, pagod na sa buhay, hinahanap, kaibigan, ang direksyon ng buhay. Sa tingin niya, kaibigan, ang kanyang buhay wala ng kwenta, ngunit ngayong oras na ito, kaibigan, narito ang mabuting balita, kaibigan, na nagsasabi sa bawat isa na ayaw ng Panginoon na matili ka sa kanyang sitwasyon. Nais ng Diyos, kaibigan, na baguhin ang iyong buhay. Nais ng ating Panginoon kumilos sa iyong buhay. Siya'y kumakatok sa pinto at tumutuktok. Kung sino man duminig ng kanyang tinig, ang sabi ng Panginoon, siya'y papasok. Sabi ko, kaibigan, noong June 25, 2009, kaibigan, may nangaral sa aming lugar. Simple lang, kaibigan, ang salita ng Diyos na pinanggit, kaibigan, ngunit yung po, kaibigan, ay nagkaroon ng malaking impact sa aking buhay pagkatao. Ang sabi ng mga ngaral, ano ang kasalanan lang hindi mo mabitawan? Ang sabi niya, ba't di mo subukan si Jesus? Ngayong yung araw na iyon, kaibigan, nung gabi iyon, kaibigan, tinanggap ko si Jesus sa aking buhay personal. At natin, kaibigan, ako yung nagpapatotoo sa bawat isa. Na kung paano ko, kaibigan, binago ng ating Panginoon. Na kung paano ang dating buhay ko na magulo, walang patutunguhan, ang lipin ng kasalanan, ang tingin sa akin ng aking mga kapitbahay, isa akong magnanakaw, wala akong ginawang mabuting tama sa harap ng aking pamilya, maging sa aking mga kapaligid, kaibigan. Ngunit dahil sa ating Panginoon, kaibigan, ako po'y binigyan, kaibigan, ng pagkakataon ng ating Panginoon na magbago. At yung oras na ito, kaibigan, nais ko sabihin sa bawat isa, na siyang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Sa unang Timoteo, talatang 2:4. Ngayong oras na ito, mahal kong kaibigan, kamusta ang buhay? Kamusta ang iyong kalalagayan ngayong oras na ito? Ikaw ba'y nananatili, kaibigan, sa kalooban ng ating Panginoon? Ikaw ba yung tao, kaibigan, na alipin ng kasalanan, gustong magbago? Ikaw ba yung tao, kaibigan, na may sakit karamdaman, gustong makaranas ng kagaling at himala ng ating Panginoon? Ngayong oras na ito, kaibigan, ninyong nakita, kaibigan, ang mga bagay na gawa ng Diyos, kaibigan, na ating napanood, na kung paano, kaibigan, ang bulag ay kanyang pinagaling. Na kung paano, kaibigan, hallelujah, ang taong patay, kaibigan, ay binuhay ng ating Panginoon. Ngayong oras na ito, kaibigan, hanggang ngayon, yan ay kayang gawin ng ating Diyos. Sapagat ang Diyos natin, kaibigan, ng aming Diyos na aming pinapangaral ngayong oras na ito ay buhay at makapangyarihan. Na siyang may kalakasan, na siyang may kapangyarihan, kaibigan, at ating tulungan sa anumang uri ng ating sitwasyon, sa anumang uri ng ating kalalagayan. Kaibigan, kaya ngayong oras na ito, nais namin ilok sa inyo si Jesus, kaibigan, na siyang may kapangyarihan na tayo bibigyan ng pag-asa, na siyang mayroong kapangyarihan, kaibigan, na magbago ng ating buhay. Nais namin ilok sa inyo si Jesus, kaibigan, na siyang may kapangyarihan at kalakasan upang tayo bigyan ng tunay na kapayapaan, kaligayahan, kaibigan, higit sa lahat, kaligtasan na walang bayad, handog ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paanong paraan sa iyong pananampalataya sa Kanya. Ngayong oras na ito, mahal kong kaibigan, hanggang kailan ka manatili sa ganyang sitwasyon? Gusto mo ba, kaibigan, mapihitin ng ating Diyos ang iyong buhay?
Gusto mo ba, kaibigan, na makaranas ng personal encounter sa ating Panginoon? Ang pagiging Christian born again, kaibigan, ito hindi isang religion lamang, kundi ito'y personal, kaibigan, na karanasan sa ating Panginoon. Marahil ngayong oras na ito, kaibigan, ito na ang tamang pagkakataon, kaibigan, na binibigay ng Diyos sa iyo. Sapagat na siyang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Isang talata, kaibigan, aking bigyang pansin ngayong oras na ito. Sa John 3:16, ang sabi ng Panginoon, sabi na salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Amen. Na binigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi roon, upang ang sino man sa kanya isasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kaibigan, ang sabi roon, upang ang sino man sa kanya isasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkakaroon, kaibigan, ng buhay na walang hanggan, sapagat siyang may sabi, kaibigan, sa John 14:6, sumagot siya, ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sabi niya, walang sino man na makaparoon sa kundi sa pamamagitan ko, sapagat si Jesus, kaibigan, ang nagbayad, kaibigan, ng ating mga kasalanan, bagamat, kaibigan, nabigit kumulang 2,000 taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon, kaibigan, ang ginawang sakripisyo ng ating Diyos, kaibigan, ng ating Panginoong Jesus, ay mayroong kapangyarihan magpalaya, mayroong kapangyarihan na maglinis, kaibigan, ng ating mga kasalanan. Kaya ngayong oras na ito, kaibigan, ikaw yan, hindi mo alam kung saan patungo ang iyong buhay. Alam mo sa iyong sarili, kaibigan, hindi ka dapat sa Panginoon. Nangangailangan ka ng kapatawaran. Nangangailangan ka ng paglilinis lang ating Panginoon. Nangangailangan ka ng kaligtasan. Nangangailangan ka ng kagalingan. Ngayong oras na ito, kaibigan, ako po'y mananawagan sa bawat isa. Pwede po ba tayo tumayo, kaibigan? Tayo po'y mananalangin ngayong oras na ito. Amen. Ngayong oras na ito, inanya ko po bawat isa na tayo po'y tumayo. Pwede kayong lumapit, kaibigan, sa lugar na ito. Sa pagkatuloy nga, kaibigan, tayo po'y sinasamahan ng ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng naabot ng pampalakasinig na ito, mahal kong kaibigan, inanyayahan kita kung ikaw yan, alipin ka ng kasalanan, gusto mong magbago, gusto mong makalaya, kaibigan, gusto mong makaramdam ng personal encounter sa ating Panginoon. Inanyayahan kita, kaibigan, lumapit ka sa lugar na ito. Tayo po'y mananalangin, kaibigan, ng pagtanggap sa ating Panginoon. Meron pa po bang nais sumasampalataya sa ating Panginoon? Sige, lumapit po kayo, mahal kong kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na matili tayo sa ganyang sitwasyon, gayas ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Meron pa po ba sa lahat ng naabot ng pampalakasinig na ito, inalihan ko po kayo na lumapit sa lugar na ito? Meron po ba? Meron pa po ba? Praise God, salamat sa mga kabataang ito. Yung oras na ito, simple ang ating gagawin. Ayos ko sa tanongin ng bawat isa, kayo ba'y seryoso?